Alam niyo po ba na 15 years ago, si Grandmaster Basil Ivanchuk or Vasily Ivanchuk pa pangalan niya noon, nag-announce na po yan ng retirement pagkatapos niya pong matalo sa 14 years old na Grandmaster na si Wesley So ng Pilipinas. Tinalo po ni Wesley si Ivanchuk sa World Cup during that time. Tapos si Ivanchuk in-eliminate ni Wesley. At pagka-eliminate sa kanya ni Wesley, sabi niya sa interview, ala na, retire na ako, ayoko na mag-chess. Grabe ka, lungkot niya nun. Pero ngayong taon, kagabi lang, sa ginanap na FIDE Chess Olympiad 2024, muling naglaban si Wesley at si Ivanchuk sa standard game. Sa pagkakataong ito, Wesley, nirepresent niya na yung US, kalaban niya si Ivanchuk sa board 2 na nirepresent ang Ukraine. Ano ang nangyari? Shocking po ang resulta. Tingnan nyo mabuti Puti po si Ivanchuk, D4, Knight F6, C4, E6. Yan po yung tinatawag nilang Nimso. So, nag-Knight C3 po yan, Bishop E4 or B4. Yan na po yung Nimso Indian defense na sinasagot ng Queen C2. Pagka Queen C2, nag-castling lang po si Wesley. Normal lang. Nag-A3, inatake yung Bishop, na-kinapture, binawi ng Reyna, tapos D5. Pagkatira po ng D5, Knight F3. Tumira naman ng capture sa C4 agad si Wesley. Kung mapapansin nyo, kinain, binuksan yung gitna. Bakit? Nasa gitna pa yung king So, mas maganda buksan mo na. Dapat i-open mo na yung laro. Ang ginawa po niyan, kinapture, binawi, B6. Ayun. So, in case na magtulak ka ng pawn para makalabas to, Bishop A6. Ang ginawa, nag-Bishop G5. Pagka Bishop G5, nag-Bishop A6 pa rin. Hitting the Queen na tumakbo po sa A4 at sinagot ng Queen D7. Hinamon lang na hindi kinapture. Tumakbo sa C2. At pagtakbo sa C2, eto medyo nakakabigla. C5 lang. At ang C5 po na linya na yan, ay okay pa rin. Talaga palang ginagawa yan. Kasi, bakit ko po nasabing nakakabigla? Una-una po, pinasira niya lang po yung pawn structure niya Pangalawa po, pagka-capture dito, libre yan Ngayon, ano ba ang mga plano nito? Ang tinira po kasi ni Ivanchuk, kinapture po yun Meron pala yung Rook C8. At yung Bishop takes F6, okay lang pala yan sa mga ganitong sitwasyon kasi kahit na mukhang nasira yung pawn structure niya, hindi naman po maatake masyado. Anyway, wala naman talon yung kabayo dahil may pawn na nakabantay. Kaya ang kadalasang ginagawa po dito, Rook muna sa may D1. Ayan, inaatake po yung Reyna, umiiwas yan sa E7. Tapos dito, ang madalas po is E4 Pero Ivanchuk, Queen A4 ang pinawalan. Ayan, linya pa rin yan. Pagka Queen A4, ang kadalasan pong tinitira dyan, Queen takes C5. Pero si Wesley So po, tumira ng nobility, kinapture niya ng pawn. So, ibig sabihin, medyo iniiba niya po yung tira, First time na gamit ito. At pagkatira po ng capture sa may pawn, using pawn, Medyo nasira po yung pawn structure. Pero ang kagandahan po dyan, hindi agad-agad maitulak ito Kasi pag tinulak mo yan, ka-capture doon, hindi po makakapag-castling ang white. Yun po yung nakikita ko napakagandang plano dito ni Wesley. Pero, tingnan niyo po yung ginawa ni Ivanchuk. Mabibilib ka talaga. Ibang klase mag-isip yung utak nito Nag-H4 lang. Siguro sabi niya, ayaw mo ako mag-castling, atakihin na lang kita sa king side. Siguro later on, pwede gumanito. Or pwede dito na lang at magkakasang ng ganon. Grabe yung plano ni Ivanchuk. Pero si Wesley So, yan na pala plano mo. Itulak ko na yung pawn. Para saan po yung tulak ng pawn? Para po siguro mabuksan yung C-file. Maaari po kasi E3 yan. At mabubuksan, mawiweekend pa nga ito pong A3. Yan po yung plano. Kaya Ivanchuk, yun talaga pala plano yung sinabi ko, nag-Rook H3. Pagka Rook H3, nag-H6 si Wesley. Tumira lang po ng napakagandang Queen C2. Walang hanip yung idea. Ang gusto mong yari, sige, kainin mo. Pero pagka pawn takes ko, saan pupunta yung kabayo, may check ako dito, mati ka boy. Grabe si Ivanchuk, malalim din. Ang tinira po ni Wesley, Knight BD7 lang. Huwag ka magulo, gusto mo pa akong matihin At pagka Knight D7, eto na po, nag-Knight D4. Si Ivanchuk na mali. Hindi daw ganun kaganda yung tiradang Knight D4 sa kadailanan na lumamang si Wesley ng malaki. Dahil
Pwede daw po siya dito sumimple knight lang sa may E5 na hindi nakita ni Wesley. Clear advantage daw kung ito tinira. Anong plano niyan? Anong plano niyan? Ang pinakaplano po niyan, eto, sige, simplihan na lang natin. No? Siguro, hindi po kasi makatulak. Bakit? Anong mangyayari pag tumulak? May knight D3. Oh, pag kinapture mo, pawn takes. Tapos later on, pwede na pong i-takes ito. Nakahang kasi yung reyna. Yun po yung nakikita kong plano. Coach, wag mo kasing itulak yung pawn. I-atras na lang natin yung bishop. Let's say, atake tayo dito. Ang gagawin, pupunta naman sa G4. Ang lakas ng knight sa G4. Pwede siyang sipain ng F3 at mukhang kulong yan. Pero may knight D5 pala yan. Atake yung bishop. Pag tumakbo yung bishop, kahit saan ka tumakbo, papasok ang kabayo dito. May mga ganong idea pala yung knight po sa E5 na tira. Pero hindi po yan ginawa ni Wesley. Ang ginawa ni Wesley, Bishop B7 lang umatras. Na kung saan, goods pa rin. Lamang pa rin daw. Ang ginawa naman po ni Ivanchuk, umatras ng bishop sa dito eh. At pagka-atras sa bishop sa dito, A5 lang yung pinawalan. Para saan po yung A5? To prevent po yung bishop doon. Kasi yun talaga plano noon, kaya umatras. At pagka A5, tumira po ng F3 si Ivanchuk. Para saan naman yung F3? To prevent naman yung knight E4. Yan din kasi yung plano niya eh. Kaya inatras yung bishop eh. Suporta po yan dyan eh. Anyway, si Wasiso po dito, lamang na daw kung siya po ay titira ng kakaibang C3. Hanip na yan. Yan ang sinasuggest ng engine number 1 move. Para saan yan? Pagka takes daw po, knight D5. Ayan yung threat. Tapos pag nakain yun, may bawi dito. Talagang mabubuksan. Lalamang. Pero ibalik natin doon, hindi nakita yun ni Wesley. Ang tinira po ni Wesley, Queen C5. Tagal niya nag-isip pa. Nag-spend po siya dyan ng 8 minutes. Pero Queen C5 ang kanyang tinira eventually. Hitting the knight na dinipensahan ng Bishop E3. Ang tama daw po, Bishop dito eh, para walang tulak. Pero Bishop E3 ang ginawa na sinagot ni West ng C3. Okay, nagawa pa rin yung gusto. Okay pa rin si West. Siyempre, kinapture po yan. At pagka-capture, etong matindi. Ang tinira po ni Wesley, kinapture niya yan na mali. Ang tamang tira daw, balik. Anong meron sa balik? Iiwas lang yung reyna. Rook lang daw po sa may B8. Ayan, may threat mo ng mga discovery. Di umalis ka, lumayas ka, tapos tirahan mo lang ng A4. Ito po, computer line na kung saan ikakramp mo lang yung reyna, tapos bishop D5, may pressure doon. Yan po yung computer line na pinapakita. Magpapa 1 pawn down ka. Pero grabe yung atake or yung ipit na ipit po, yung white, ibalik natin. Hindi nakita ni Wesley, sinimplihan niya eh. Kinapture, takes, at yan po ay nabawi. Yun nga lang, pagka bishop C1, kahit na po mukhang lamang talaga dito si Wesley, medyo holdable pa rin. Kasi nawala yung reyna. Ang importante po kasi ng reyna, pag yung king ng kalaban mo hindi safe, nasa gitna. Since napalit, siguro inisip ni Wesley, engimin ko to, Magnus na ang gagawin ko. Kaya ko ipanalo. Plus, si Ivanchuk medyo may edad na and medyo mababa na oras, baka magkamali. Kaso anong nangyari? Nag-bishop A6 po yan. Tumira po ng E4. Kinapture po yung bishop. Binawi po ng king and then nag-rook AC8. So lamang pa rin si Wesley so dito, slightly better. Dahil mas aktibo mga pyesa niya. Tingnan niyo po yung mga tori ni Ivanchuk. Hindi maganda yung isa. So dito po, tumira po ng bishop sa may B2, inaatake, na tumakbo po sa may C5 yung tore, nag-G4 agresibo, na sinagot ng knight B6. Ayan, ano idea niyan? Pupunta po yan dito, na tinirahan lang ng rook H2. Pagka rook H2, nag-knight C4 na nga, tumakbo yung king, aba, iniwasan lang yung knight E3 check. Ang ginawa ni Wesley, kinapture niya na yung bishop na binawi po ng toro and then rook c3. At ang posisyon pong ito is slightly better kay Wesley. Slightly better. Babagsak pa nga po ata yung pawn. At ang oras nila, dikit po na 10 minutes sila pareho Pero ang ginawa dito ni Ivanchuk, eto, tinulak. Pagkatulak, rook a3. At after rook a3, hindi madepensahan yung pawn. Ang ginawa, nag-rook na lang po doon sa b6 na sinagot ni Wesley ng rook d8. At yung rook d8 po, parang nakakapagtaka ng konti. Pero kung titingnan mo, ano ba ang plano niyan? Hindi niya po kinain yung pawn agad-agad kasi libre na yan eh.
Pangalawa, gusto niya po sigurong tulakan, may capture doon. Baka ito ang gusto niyang pabagsakin, mauubos yung mga pawn 'pag diyan, eh, 'no? Anyway, pagka rook D8, nag-rook lang po sa may B5, 'no? Anong meron sa rook B5? Eh, 'di ba rook takes A4 lang? Oo, pwede, pero hindi tinira ni Wesley kasi nag-alangan siya sa knight C6. Anong meron sa knight C6? Pagka-capture mo, takes. Oh, may pressure dito. Pwede mo pang madepensahan with a check. King move siya, tapos tulak. Kaso, knight E5 ang masakit. Yung counterplay. Anong counterplay meron dyan? Check po yung kasunod. Ayan, kakainin na ganun. Pwedeng tumulak. Mamatihin ka pa na ganun. Grabe yung counterplay. Kaya nag-alangan po si Wesley So doon. Hindi niya po kinapture yan. Nag-G6 muna. Kaso pagka G6, nag-knight B3, ayun, babagsak na din yung pawn na kung saan nag-rook C8 si Wesley. Hindi niya pinalit yung tore kasi nagpipilit siya. Tapos less than 2 minutes na lang si Ivanchuk. Tumira po ng King E2. Nag-rook C4. Ayun. Tumira po ng rook D8 check. Umangat. Tapos nag-G4 na kung saan inaatake yung kabayo. Wesley So, nag-ala Daniel. Bugbog. Hindi, nag-ala Dubog. Nag-sacrifice po dito. Knight takes E4. Kinapture ang pawn, binawi kasi check, kinapture na yung kabayo, of course, kinix din. At kung titingnan nyo po yung position ngayon, equal daw yan kahit one piece down si Wesley. Actually, siya po ang may pilit dito kasi pwede niya pong pabagsakin yung mga pawn isa-isa. Ang mangyayari, one knight versus 3 pawns. Ganun ang mangyayari. Kaya, okay pa ang black dito. Ang problema, yung oras. Pareho po silang time pressure. Ang tinira po dyan, king move. Pagka king move, nag-rook takes A4 eh. Na-equal pa rin. Na sinagot ng knight D4. At pagka knight D4, nag-check. Umangat. And then, nag-check ulit na kung saan mali. Chumek dyan si Wesley kasi gusto niya pong patakbuhin ito eh. Pero mali yan kasi dapat daw i-maintain mo yung pin dito eh. Ang pinakamaganda daw gawin is checkin mo na lang ulit dito. Ayan. Ngayon, pag tumakbo ulit, ganon, dito ang magandang tema. Yan daw ang maganda. No? Kasi, ang gagawin mo next, tatakbo ka dito, kakapture ka dito, may pressure doon. Ganon ang gagawin mo next eh. Pero, hindi yan yung ginawa ni Wesley. Ang ginawa niya po is nag-rook check. Nag-rook check. By the way, tumaas na po yung oras nila kasi move 43 na. After 40 moves po kasi additional 30 minutes. So, pagka-check, nag-block po yung kabayo, nag-rook E2 na kung saan nangisay agad. Bakit? Tingnan nyo po. Ang best move daw, tumakbo ka dito. Kailangan mo madepensahan to ng maaga. Ang tinira po kasi ito. Oh, ang plano sana niya, maganda din eh. Gaganito po. Oh. Yan ang plano niya eh. Ang problema niyan, pagka rook B7 mo, yung plano mong ganito, hindi ubra kasi capture na depensado pa. At pag ikaw naman po ay gumanito para depensahan, ayun, malilimas yung pawn mo. Mawawala yung pinagmamalaking mga pawn. Nakakalungkot yun. Given na sa posisyon na ito is 20 minutes pa si Wes. 20 minutes pa si Wesley, oh, pero nag-blunder na matindi. At ayan na nga, wala na pong way madepensahan yan. Basta bumagsak to, one piece down ka na considered, wala na compensation eh. May mga threat pa na mate. Grabe, no? Losing agad. Kaya nga po, nag-rook E5 na lang yan eh. Bakit? Para pagka-takes, ayan, mamatihin ka, tutulak. Ayun. So, parang depensa yan dito eh. Tapos, pwedeng gumanito sunod. Kaso, tinirahan lang po siya ng napakagandang H5. Para sa yung H5? Mamatihin ka pa rin. Wala kang matakbuhan. Eh, de coach, kainin natin yan. Pagka-capture. Eto po, oh. Naparesign si Wes. Walang depensa. Rook H8 ang parating, mate. The only way to continue para hindi mamate, sacrifice ka to, eh. Completely losing yan. Santori yan. Grabe yung pagkatalo ni Wesley So na yun. At alam nyo ba, dahil natalo si Wesley, natalo
ang Team USA sa Ukraine. Kasi nanalo yung board 1 si Fabi, natalo si Wesley, natabla yung 3 si Dominguez, natalo din yung pawn nila, natalo si Roy Robson kay Anton Korobov. Very unexpected loss ang nangyari kay Wesley. Actually, hindi ko masyadong masisi si Wesley sa kanyang naging decision in the end na medyo equal kasi kailangan niya pong ipanalo dahil yung board 4 nila tagilid. Kasi pag natabla yan ni Wesley, tabla ang resulta. So, kailangan niyang manalo kaya pinilit niya at nagkamali nga lang ng pilit. Grabe yung pagkamalikmata niya doon. Hindi niya nakita yung Rook B7 na simple. Na kung saan yun yung tumapos sa kanya. Grabe po, no? Noong 15 years ago, nagsabi na magre-retire sa Abanchuk pagkatapos talunin ng batang Wesley. Ngayon naman, ang matandang Ivanchuk. Ilan taon na ba ito sa Ivanchuk? Check lang natin, ha. Tingnan ko lang, ha. 55 pa lang pala si Ivanchuk, bata pa. 55 years old Ivanchuk. Tinalo si Wesley na 30 years old. Grabe, no? Hindi mo talaga masabi yan, chess. Kakaiba. Anyway, malungkot tayo dyan dahil si Wesley -7 at sana po makabawi pa. Marami pa naman rounds. Mahaba pa eh. May 8 pong laban. Laglag na si Wesley sa live rating na sa top 10 eh. Abangan natin mga susunod na laban niya. Muli ito po yung Coach Pili Master Daniel Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.